Akala ng lahat ay level 1 loser siya, pero siya pala ang pinakamalakas na bayani sa mundong ito matapos iligtas ang isang grupo ng mga magagandang babae. Dating normal na mangangalakal si Fleo sa isang mundo ng pantasya, kung saan tinatrato ng mga tao ang mga demi-human bilang mga alipin, ngunit siya ay iba sa iba at tinatrato sila ng may paggalang, kahit na binabayaran sila ng patas na sahod para sa kanilang trabaho. Dahil dito, kinasusuklaman siya ng ibang mga mangangalakal. Ngunit isang araw, habang naglulod ng mga paninda sa kanyang bagon, bigla siyang nadala sa isang ganap na bagong mundo. Tumingin siya sa paligid, nagulat nang makita ang isang malaking bilang ng mga nakahod na lalaki na bumabati sa isa't isa para sa pagpapatawag ng isang bayani. Sinabi ng Pope sa isang nagulat na Fleo na sinusubukan nilang ipatawag ang isang bayani, dahil ang hukbo ng demonyo ay nagbabanta na ganap na sirain ang kanilang kaharian. Bago pa man siya makapagsalita, isang maid na nakasuot ng mabalahibong uniforme ang umakyat sa pedestal at naglagay ng mahiwagang kristal sa harapan niya. Sinasabi ng Santo Papa na dahil ang lahat ng mga bayani ay level 1 kapag sila ay pumasok sa mundong ito, binibigyan sila ng mga Diyos ng mga kakayahan na hindi kailanman makukuha ng isang normal na tao. Biglang nagpakita ang mga istatistika sa kanyang harapan, at sa kanilang lubos na katakutan, mayroon siyang mas mababa sa average na mga istatistika sa kahabaan ng board at wala kahit isang espesyal na kakayahan. Biglang, sa kabilang pedestal, isa pang bayani ang tinawag, na ang mga istatistika ay naging 999. Ang bawat isa ay lumuhod upang magbigay galang at magsimulang magdiwang, habang ang blonde na bayani ay tumitingin kay Fleo at tumatawa sa kanyang kalunos-lunos na antas. Ipinaalam ito sa hari, na agad na nagsimulang magbuhos ng mga regalo sa bayani at opisyal na pinangalanan siyang tagapagligtas. Habang nakatingin si Fleo sa balkonahe, napagtanto na nadismaya niya ang mga taong ito tulad ng pagkadismaya ko sa aking mga ex. Nagpasya siyang kausapin sila upang maibalik siya sa sarili niyang mundo, ngunit kinaumagahan pilit siyang isinakay sa isang karwahe at pinaalis sa kabisera. Naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ng Santo Papa na ang portal kung saan siya pumasok sa mundong ito ay sarado na ngayon, at wala nang ibang paraan para makabalik siya. Dahil dito, nagpa siya ang hari na bigyan siya ng isang piraso ng lupa sa isang malayong kagubatan kung saan walang nakatira, ngunit sinabi sa kanya na hindi na siya dapat bumalik muli sa kabisera or sabihin sa sino man na siya ay mula sa ibang mundo. Habang naglalakbay, sinubukan ni Fleo na kausapin ang taong lizardman, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik dahil walang gustong makipag-usap sa mga talunan. Natutulog, kumakain, at umiinom si Fleo sa loob ng wagon sa loob ng solidong 20 araw, pagkatapos ay narating na nila ang misteryosong kagubatan. Siya ay lumabas upang makita ang isang magandang tanawin at iniisip na maaari siyang manirahan dito. Inabot sa kanya ng lizardman ang isang bag bago umalis, gayunpaman, pinayuhan siya ng lizardman na tumakas dito sa lalong madaling panahon dahil ang kagubatan na ito ay dapat na isang tanggulan para sa ilang napakalakas na general ng demonyo. Pagkatapos nito, umalis siya nang walang sabi-sabi, iniwan si Fleo mag-isa. Sinuri ni Fleo ang magic bag upang makitang mayroon itong pera, pagkain, at iba pang mahahalagang gamit, kabilang ang isang espada. Tuwang-tuwa, hinugot niya ang espada, na mukhang napakagandang gamit na may gininto ang hawakan at matalim na talim nito, nang biglang may ilang slime na nagpakita sa mga palumpong sa likuran niya. Hindi niya pinapansin ang mga ito noong una, dahil ang mga slime ay hindi agresibo, ngunit sa kanyang sorpresa, ang mga purple na halimaw ay agad na umatake sa kanya, na pinipilit siyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang espada habang hinahampas niya ang mga ito. Kaagad pagkatapos, napansin niya na ang espada ay in-order lang sa online shop at nasira na ito. Biglang nag-pop up ang isang screen na nagsasabing tumaas na ang kanyang level, at sinuri niya ang kanyang mga istatistika, para lang mabigla ng makitang SS rank na ngayon ang lahat ng kanyang kakayahan. Ito ay nakalilito sa kanya, ngunit bago siya makagawa ng anuman, si Alexa ang Siri system ay nag-pop up at nagsimulang sabihin sa kanya na siya ay gag-abay sa kanya. Sinabi niya na na-unlock niya ang iba't ibang mga magic spell, na lubos na nagpagulat sa kanya. Bago makagawa si Fleo ng anuman, sinabi rin niya sa kanya na ang magic bag na nakuha niya ay may GPS tracker kasama ng isang monster bait na magpapaatake sa kanya ng mga halimaw. Dahil dito, napagtanto niya na pinadala siya ng hari dito dahil gusto niyang mapaslang siya sa kagubatan ng walang nakakapansin.
Sa kanyang sorpresa, sinabi sa kanya ni Alexa na maaari niyang alisin ang lahat ng mga spell na ito mula sa bag, at binigay ni Fleo ang kanyang pag-aproba. Matapos tanggalin ang mga sumpa sa bag, naglibot-libot siya at papasok na sana sa kagubatan nang binalaan siya ni Alexa na may nakalalasong gas na tinatago ng mga demonyo sa loob ng buong kagubatan, na nagdudulot ng mga problema sa mga tao at demi-humans, at pinayuhan siyang huwag pumasok. Pagkatapos ay itinanong niya kung gusto niyang linisin ang kagubatan, at pagkatapos sabihin ni Fleo na oo, isang malaking light blast ang nangyari, na nagwawalis sa buong kagubatan at naglilinis dito. Habang nalilito pa rin si Fleo, isang bungkos ng mga screen ang lumalabas na nagpapaalala sa akin ng virus na nakuha ko pagkatapos mag-click sa mga link tungkol sa paghahanap ng mga AFAM sa aking lugar. Samantala, pabalik sa kaharian, sinabi ng prinsesa sa kanyang matandang ama na ang kanyang ginawa ay labis na napakasama at tiyak na masasawi si Fleo sa loob ng kagubatan. Ang kanyang haring ama ay walang pakialam sa bagay na iyon at tinawag siyang isang basura. Nang ang isa sa mga mage ay lumapit sa kanya at sinabing isang S-rank purification magic ang ginamit sa loob ng kaharian, ang hari ay tuwang-tuwa habang iniisip niya na ito ay na-activate ng Blondie na kanyang ipinadala upang labanan ang hukbo ng demonyo. Ngunit sa kanyang sorpresa, sinabi sa kanya ng mage na ang magic ay hindi aktibo sa timog kung saan si Blondie ay ngunit sa hilaga, sa loob ng misteryosong kagubatan. Bumalik sa kagubatan, ang mga pop-up sa wakas ay natapos, at sinabi ni Alexa kay Fleo na ang kanyang kasalukuyang antas ay 367, na nangangahulugan na siya ay karaniwang isang Diyos sa planetang ito. Walang pakialam si Fleo sa pagiging isang Diyos ngunit ayaw din niyang mamuhay ng mag-isa, kaya pinayuhan siya ni Alexa na mag-shapeshift at magsagawa ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, na sinang-ayunan ng lalaki na ito. Noong una, ginawa siyang magandang babae ni Alexa, ngunit napagtanto niyang hindi siya nababagay dito, kaya binago niya ang kasarian sa isang lalaki na hindi pa nakikita ng sinuman. Nagpasya siyang bumalik sa kabisera upang magsaya nang sabihin sa kanya ni Alexa na maaari siyang gumamit ng teleportation magic. Pumayag siya na gawin iyon at agad na ipinadala sa lungsod, na talagang ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang makita kung ang magic na ito ay maaaring mag-teleport sa kanyang orihinal na mundo, ngunit nabigo, kaya pumasok siya sa lungsod upang uminom at kalimutan ang kanyang kalungkutan. Nagpasya siyang lapitan muna ang Adventurers Guild para irehistro ang kanyang sarili, at sinabi sa kanya ng receptionist ang tungkol sa lahat ng rank ng iba't ibang adventurer bago ibigay sa kanya ang kanyang identification card na may nakasulat na E-rank. Kinuha niya ang tag at hinanap ang notice board para sa anumang mga quest nang mapansin niya ang isang babae na humihiling sa mga adventurer na ihatid siya sa misteryosong kagubatan, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Nakalulungkot, walang sino man sa mga adventurer ang sumang-ayon dito dahil wala siyang maraming pera at dahil ang mahiwagang kagubatan ay mapanganib. Nagpasya si Fleo na subukan ang kanyang kapalaran sa babae at sinabi sa kanya na handa siyang dalhin siya pabalik sa misteryosong kagubatan, at hindi niya kukunin ang kanyang pera dahil alam niya ang magic ng teleportation. Nagpagulat ito sa bawat taong naruroon sa guild, at napagtanto ni Fleo na ang teleportation magic ay dapat na isang napakataas na ranggo na magic, na tanging ang mga nangungunang sorcerer lamang ang makakagawa. Biglang pinatawag ang mga kabalyero, at isang blonde na babae ang naglagay ng kanyang espada sa kanyang lalamunan, nagtatanong kung ilang bata ang nasa kanyang basement. Sinasabi ng mangkukulam ng grupo na siya ay dapat na isang trafficker, habang ang lowly na babae ay nagtatago sa likod ng muscle mama. Sinabi kaagad ni Fleo sa kanila na siya ay isang adventurer lamang, at itinigil niya ang paglalagay ng mga bata sa kanyang basement mula nang siya ay mahuli sa kanyang orihinal na mundo. Ang mga babae ay hindi naniniwala sa kanya, at dinala siya sa isang bakanteng eskinita bago sabihin sa kanya na ipakita sa kanila ang teleportation magic na kanyang sinasabi. Bago niya ipinangako na kapag sinubukan niyang tumakas ay tadteren siya nito. Tumalikod si Fleo at nag-activate ng teleportation magic, dinadala silang lahat sa mahiwagang kagubatan, na ikinagulat nilang lahat habang kinukumpirma nila ang lokasyon sa mapa. Ang witch ay nagtanong kung bakit siya ay E-rank pa rin, habang ang blondie ay lumuhad at humihingi ng paumanhin sa pagtawag sa kanya na isang mahina. Lumapit ang babae sa kagubatan at napansin niyang nawala ang lahat ng nakalalasong gas. Sasabihin na sana ni Fleo sa kanya na nilinis niya ito, nang binalaan siya ni Alexa na demonyo ang dalaga. Biglang lumakad si Blondie sa harapan niya at ibinunot ang kanyang espada sa batang babae, habang ang muscle mama,
ang archer, at ang witch ay lahat ay naghahanda sa pag-atake. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinabi ni Blondie sa Loli na ihayag ang kanyang tunay na kulay, at ipinaalam kay Fleo na ang guild ay naglagay ng abiso na ang isang misteryosong Loli ay sinusubukang akitin ang mga tao na pumunta sa misteryosong kagubatan. Sinasabi ng archer na ang kagubatan na ito ay tahanan ng isang general ng demonyo, kaya labis itong kainahinala, habang patuloy na itinutulak ni Blondie ang kanyang espada patungo sa kanya, na pinaiyak siya. Biglang nagbago ang mga ekspresyon, at ang Loli ay nagsimulang ngumiti ng marahas, sinasabing lahat sila ay masasawi bago lumaki ang kanyang mga pangil, at siya ay nagsimulang mag-transform sa isang demonyo. Sa pagtataka ng lahat, ang Loli ay naging isang malaking demonyong lobo na tinatawag na Finn, na isa sa 4 na general ng hukbo ng demonyo. Sinabi niya na ang hari ng demonyo ay nagpadala sa kanya upang bantayan ang mga adventurer, at hindi niya maaaring ipaalam sa sino man kung sino siya, kaya kailangan nilang masawi kaagad. Ang buong lugar ay natatakpan ng makamandag na gas, habang ang lahat ng mga babae ay bumagsak sa lupa sa isang napakahinang estado. Sinubukan ni Fleo na tulungan si Blondie na tumayo, ngunit nagulat si Finn nang makitang hindi naapektuhan si Fleo. Nagpa siya si Finn na harapin siya mamaya at inatake si Blondie, para lamang mailigtas siya ni Fleo sa huling sandali. Napagtanto niya na hindi siya maaaring tumakas habang pinoprotektahan silang lahat, kaya sinabi niya kay Alexa na ay teleport ang lahat ng mga babae pabalik sa kabisera, na Nagel iligtas sa kanilang buhay. Pagkatapos ay naghahanda si Fleo para sa isang labanan, gamit ang lahat ng mga spell na mayroon siya sa kanyang arsenal upang subukang manalo. Agad na sumugod si Finn para sa isang pag-atake, ngunit agad na gumamit si Fleo ng instant transmission upang iwasan ang pag-atake at nagpakita sa kanyang likuran. Agad na tumalikod si Finn at sinubukang hampasin siya gamit ang kanyang matutulis na kuko, ngunit gumamit si Fleo ng mahika sa lupa at lumikha ng pader na nagpo-protekta sa kanya mula sa pag-atake. Agad niyang sinundan ito ng pag-atake ng hangin, ibinabato siya sa hangin. Napagtatanto ng demonyo na hindi mahina si Fleo, at mabilis na nag-teleport si Finn at sinubukang salakayin siya, ngunit mas mabilis ang reaksyon ni Fleo, at nagamit niya ang kanyang gravitation spell sa kanya, na pinipilit siyang bumagsak sa lupa habang siya ay ganap na natulala dahil hindi pa niya nakita ang magic na ito. Napagtanto ni Fleo na kailangan niya itong hulihin ngayon, ngunit wala siyang ideya kung aling spell ang gagamitin. Sa kabutihang palad, nag-pop up si Alexa at nagrekomenda sa kanya na gamitin ang magic ng pang-aalipan na pipilitin si Finn na sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Ngunit hindi siya isang masama at tumangging gumamit ng spell. Samantala, sinubukan ni Finn na gumamit ng spell para makatakas, ngunit pinawalang bisa ni Alexa ang spell habang sinasabi kay Fleo na gamitin ang slavery spell. Siya ay tumanggi muli, habang si Finn ay gumagamit ng teleportation magic, ngunit nabigo muli. Nahihirapan si Fleo sa ideya na gumamit ng spell para pilitin ang isang nilalang sa pagkaalipin, dahil kinasusuklaman din niya ito sa nakaraang mundo. Ngunit sinabi sa kanya ni Alexa na ito ang tanging paraan. Habang ito ay nangyayari, si Finn ay patuloy na gumagamit ng spell pagkatapos ng spell upang takasan ang gravity magic na ito, ngunit paulit-ulit na nabigo hanggang sa punto kung saan siya ay bumagsak, natalo at napagod, dahil wala na siyang mahika na natitira sa loob niya. Hinimok niya itong tapusin siya, dahil wala na siyang paraan para mabuhay kapag naubos na ang kanyang mana. Ngunit sinabi sa kanya ni Fleo na wala siyang intensyon na pumaslang ng sinuman at inalis ang gravity magic. Ito ay nagpagulat sa demonyong lobo, habang siya ay tumayo upang harapin siya, at sinasabing siya ay isang demonyong mandirigma na nakipaglaban at pumaslang ng ilang tao, kaya bakit niya ito hahayaang mabuhay? Tumingin si Fleo sa kanya ng malumanay at tumugon na hindi mahalaga sa kanya kung siya ay isang halimaw, dahil hindi niya kailanman sasalakayin or tatapusin ang isang kaaway na sumuko na. Ito ay nagpagulat sa kanya, at bumalik siya sa kanyang babaeng anyo ng tao, ngunit walang anumang damit. Tulad ng isang maginoo, agad na isinuot ni Fleo ang kanyang balabal sa kanya at hiniling sa kanya na mangako na hindi na niya sasalakayin ang mga tao nang walang dahilan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap sa kanyang bag para sa ilang mga damit nang lumingon siya upang makita na siya ay nahulog sa isang estado ng mahimbing na pagtulog habang ang kanyang mana ay ganap na naubos. Ngumiti si Fleo at inilagay siya sa isang tent, at pagdating ng gabi, sinindihan niya ang apoy at sinimulang suriin ang lahat ng iba't ibang magic spell na mayroon siya, at naaalala kung paano inakala ng mga tao na nagsisinungaling siya tungkol sa kakayahang gumamit ng teleportation magic.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagising si Finn at lumabas upang salubungin siya, nagtatanong kung gumamit ba siya ng healing magic sa kanya upang palitan ang kanyang mana. Ngumiti si Fleo at sinabing ligtas siya. Sumagot si Finn na magiging ganap na wasto kung nasawi na siya ngayon, ngunit dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, utang niya ang lahat ng mayroon siya sa kanya at nangakong hindi na muling sasaktan ang mga tao ng walang anumang dahilan. Ngumiti si Fleo at nagpasalamat sa kanya, ngunit hindi pa siya tapos at sinasabing utang din niya ang kanyang buhay sa kanya at magiging alipin niya mula ngayon. Sinabi ni Fleo sa kanya na hindi niya kailangan ng anumang mga alipin, na ikinalulungkot niya, at pinalaki niya ang kanyang mga kuko pabalik, na sinasabing walang kabuluhan ang kanyang buhay kung hindi niya ito mapaglilangkuran, at sinusubukang tapusin ang sarili. Nakiusap si Fleo sa kanya na huminto at sinabing maaari siyang manatili sa kanya hanggat gusto niya, na agad na nagpapasaya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Fleo sa kanya ang kanyang kwento tungkol sa kung paano siya ay hindi mula sa mundong ito, at aktwal na na-teleport dito ng walang kalooban bilang isang kandidatong bayani. Ngunit dahil siya ay sobrang mahina, na walang espesyal na kasanayan, siya ay itinapon ng hari at iniwan sa kagubatan upang masawi, dahil hindi nila alam kung paano siya pauuwiin. Pagkatapos ay binago ni Fleo ang kanyang hitsura pabalik sa normal upang ipakita sa kanya kung ano talaga ang hitsura niya, at sinabi sa kanya na siya ay teknikal na pinalayas mula sa kaharian at kailangang patuloy na sumulong, na magiging lubhang problema at mabigat para sa kanya kung magpasya siyang sundan siya. Tiniyak ni Finn sa kanya na mananatili siya sa tabi nito anuman ang mangyari, at ipinangako ang kanyang buhay at katapatan sa kanya, nakikiusap sa kanya na hayaan siyang manatili sa kanya. Nagulat si Fleo dito ngunit malugod niyang tinanggap ang kanyang proposal na talagang ikinatuwa ni Finn, at niyakap niya ito ng mahigpit. Samantala, sa loob ng kastilyo, bumalik ang bayani upang magulat ng malaking pagkatalo laban sa hukbo ng demonyo sa hari. Nang tanungin ng hari kung gaano karaming mga kabalyero ang nalipol sa iisang labanan, sinimulan siyang sisihin ng bayani sa pagbibigay sa kanya ng mga kabalyero na napakahina, agad nilang nasira ang formation at nagsimulang tumakbo dito at doon nang makita ang isang demonyo. Pagkatapos ay sinabi niya sa hari na magpasalamat sa mga kabalyero na nakaligtas dahil sa kanya, at tumungo sa labas ng korte. Kasunod nito, lumingon ang hari sa isa sa mga kabalyero at nagtanong kung ano talaga ang nangyari sa larangan ng digmaan. Ang kabalyero ay nagpinta ng isang ganap na naiibang kwento, na sinasabing ang bayani ay isang napakalaking duwag at nagtatago sa likod ng hanay ng mga kabalyero kahit na siya ang pinakamalakas. Bukod dito, sa sandaling nagsimulang umatake ang malalakas na demonyo, nagpasya siyang tumakas habang sinasabi sa mga kabalyero na takpan ang kanyang pag-urong. Ang hari ay humawak sa kanyang ulo sa hindi paniniwala, hindi alam kung paano ililigtas ang kanyang kaharian, habang ang bayani ay lumalakad pabalik sa kanyang silid, galit sa kanyang sarili dahil sa hindi na lumalakas kahit na pagkatapos ng pagsisikap. Kinaumagahan, dinala ni Fleo si Finn pabalik sa lungsod kung saan nilalakad nila ang palengke at nagpas siyang kumilos bilang mag-asawa upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang paghihinaler. Malapit na silang pumunta sa Adventurers Guild para iparehistro si Finn, para magawa nila ang ilang mga quest at kumita ng pera. Hindi nagtagal ay nakuha niya ang tag ng kanyang adventurer, na talagang nagpapasaya sa kanya dahil ito ang parehong ranggo na mayroon si Fleo. Pumunta sila sa notice board para kumuha ng quest kapag may emergency quest na inanunsyo ng receptionist. Ayon sa kanya, maraming halimaw ang nakita sa mga kagubatan malapit sa lungsod, at tila sila ay patungo sa bayan upang sirain ito. Natatakot ang lahat dahil ang mga halimaw na ganito kalapit sa lungsod ay nangangahulugan na nabigo ang bayani na tapusin sila. Inanunsyo din ng receptionist na magbabayad sila ng 10 beses sa karaniwang halaga para sa bawat halimaw na mapaslang. Sinasabi ni Fleo na maganda ang sweldo, ngunit dapat nilang laktawan ang pakikipaglaban sa mga halimaw na ito dahil tila malakas ang mga ito. Si Finn ay tumingin sa kanya na nalilito at sinabi sa kanya na hindi sila match para sa kanya, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, na sinasabing kahit ang bayani ay hindi nagawang talunin sila. Sinabi sa kanya ni Finn na kung hindi siya sasama, pupunta siyang mag-isa at tatapusin ang mga halimaw na iyon. At kung kaya niyang tapusin ang mga ito, maaari rin silang tapusin ni Fleo dahil mas malakas siya kaysa sa kanya. Sumang-ayon siya, at nag-teleport sila patungo sa kagubatan, kung saan nakahanap sila ng isang walang laman na bahay, na itinayo ng guild bilang kanilang base.
Papasok na sana sila, nang makarinig sila ng sigaw mula sa kabilang direksyon, at agad na tumungo doon, at nakita nila ang parehong grupo ng mga babae na iniligtas ni Fleo noon. Kahit sa oras na ito, sila ay ganap na napapalibutan. Tumingin sa kanila si Finn at sinabi kay Fleo na sila ay mahina. Habang ang isa sa mga halimaw ay sumusubok na atakihin ang Muscle Mama, na sumusubok na lumaban gamit ang isang nasugatan na braso ngunit natapon pabalik. Bago pa man siya matapos ng halimaw, ginamit ni Fleo ang kanyang mahika sa kidlat upang lubos na tapusin ang halimaw, na nagligtas sa kanyang buhay. Ang isa sa mga halimaw ay sumugod patungo sa mangkukulam na iniligtas ni Finn, na dinurog ito sa isang hit. Matapos talunin ang natitirang mga halimaw, pinasalamatan ng Lady Knight si Fleo sa muling pagligtas sa kanilang buhay, ngunit biglang may nagpakita na isa pang halimaw sa likod ni Finn at akmang aatakehin siya. Ngunit lumingon siya at binigyan siya ng death glare, na ikinatakot ng halimaw, nang magsimula itong humingi ng awa, na ikinagulat ng lahat. Nakita siya ni Finn na cute at nagpa siya na panatilihin siyang isang alagang hayop, kaya ginamit ni Fleo ang kanyang mahika para lagyan siya ng collar at binago siya upang magmukhang maliit na asong kuneho na kasuklam-suklam. Pagkaraan ng araw na iyon, pumasok sila sa loob ng bahay kung saan ipinakilala ng Night Lady ang kanyang sarili bilang Bale, habang ang babaeng may pulang buhok ay pinangalan ng Archer, at ang babaeng may mahabang buhok ay pinangalan ng Witch. Hiniling niya sa kanya na turuan sila kung paano lumaban, dahil mula nang matalo ang bayani, tinatanggihan niyang lumaban sa demonyo dahil kailangan niya ng may kakayahang kanang kamay na sapat na malakas upang labanan ang mga halimaw. Kaya't sinabihan ng hari ang bawat kabalyero na maging sapat na malakas upang pabagsakin ang isa sa mga halimaw ng mag-isa. Si Finn ay agad na nagalit at nagseselos sa panukalang ito, dahil ayaw niyang may makihati kay Fleo, ngunit agad niyang sinabi sa lahat na si Finn ang kanyang asawa, na talagang nagpapasaya sa kanya. Sinabi niya kay Fleo na dapat niyang hayaan silang manatili dito sa bahay at sanayin sila, na nagpapasaya sa mga babae, habang naghahanda sila para sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay simula sa susunod na araw. Kinaumagahan, nagising si Fleo nang makitang naghihintay na sa kanya si Finn malapit sa kanyang kama. Medyo nababalisa siya pero naalala niya na kagabi ay gusto siyang matulog ni Finn sa iisang kama dahil mag-asawa sila. Ngunit nataranta si Fleo, at sinabi sa kanya na maraming formalidad ang kailangan nilang gawin para makumplito ang kasal. Mukhang dismayado si Finn at sinasabing ang mga Beast People ay maaring magpakasal na lang sa sino mang gusto nila, kahit kailan nila gusto, nang walang anumang paghahanda. Sinabi sa kanya ni Fleo na sa labas siya matutulog, ngunit sinabi sa kanya ni Finn na kung panoorin sila ng ibang mga babae na natutulog ng hiwalay, maaaring maghinala sila tungkol sa kanilang inaakalang relasyong mag-asawa. Nang marinig ito, walang pagpipilian si Fleo kundi matulog sa parehong silid kasama niya, ngunit nagpasya siyang panatilihin ang dalawang magkahiwalay na kama, tulad ng kanyang mga magulang bago ang kanilang diborsyo. Sinimulan siyang sabihin ni Finn na magpalit ng kanyang mga lumang damit nang pumasok si Bale sa kanilang silid nang hindi kumakatok, tulad ng isang walang modo na bata, at nagulat sa posisyon na kinaroroonan ng dalawa, at tumakbo palayo nang walang sinasabi. Pagkatapos nito, lumabas sila para mag-training, ngunit mukhang hindi ito masyadong maganda. Nakatayo si Bale sa harap ng isang baboy ramo ngunit nagsimulang magpakilala sa halip na umatake, na sinamantala ng baboy ramo at nagmamadaling umatake, na pinilit na tumakas. Pumasok si Muscle Mama para sumagip at iniindayog ang kanyang higanteng espada ngunit hindi tumama ang kanyang hampas na lalong nagpagalit sa baboy ramo. Agad na sinabihan ni Finn ang witch na gamitin ang kanyang magic shield, na matagumpay niyang ginagawa, habang ang archer ay nagpapana ng mga arrow sa halimaw, na halos walang pinsala. Sa oras na iyon, kahit na ang mana ng witch ay nawawala, at ang kalasag ay nawala, na nagbibigay sa baboy ramo ng isang malinaw na paraan upang umatake. Si Fleo at Finn ay nanunood mula sa malayo, habang ang pangkat ng mga babae ay tumatakbo ng mabilis habang hinahabol sila ng baboy ramo. Nang maglaon sa araw na iyon, inayos ni Fleo ang ilang mga kama upang ang mga babae ay makatulog ng comfortable sa malalambot na kama, na tila isang magandang desisyon. Pagkatapos ay bumaba sila patungo sa kusina, at nakakita lamang sila ng malalaking tipak ng hilaw na karne na nakalagay sa bawat plato sa mesa. Habang masayang sinabi ni Finn kay Fleo na kinuha niya ang karneng ito mula sa pangangaso ng baboy ramo kanina, at naghanda ng mga mararangyang hiwa para sa bawat isa sa kanila bilang pagdiriwang para sa kanilang mga bagong tahanan.
Sinabi sa kanya ni Fleo na kadalasang lutong karne ang kanilang kinakain sa halip na hilaw na karne, kaya nag-alok si Finn na iiho ito para sa kanila. Ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Fleo sa pagkain at sinabihan siyang magpahinga habang nagluluto siya ng pagkain. Sa tulong ni Bale, inilalagay niya ang isang kamanghamanghang spread para sa lahat sa mesa, kumpleto sa mga salad, kanin, at masarap na luto na steak. Tila nagseselo si Finn habang nagkokomento si Fleo sa kung gaano kagaling magluto si Bale, na nagsasabing ang kanyang pamilya ay kabilang sa maharlika ngunit nawala ang karamihan sa kanilang pera at prestihiyo, kaya kailangan niyang palaging magluto para sa kanyang sarili at sa huli ay nasiyahan sa proseso. Nagsisimulang kumain ang lahat, nagkomento kung gaano kasarap ang lasa ng mga ulam, ngunit nag-aalinlangan pa rin si Finn, dahil sa tingin niya ay pinakamasarap ang sariwang karne kapag hilaw, at ang mga halaman at dahon ay pagkain ng mahihinang hayop na pinapaslang ng mas malalakas na hayop. Hinihikayat siya ni Fleo na subukan ang ilang salad, at sa kanyang sorpresa, nagustuhan niya ito ng husto. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang steak, at ang kanyang buong mundo ay nabaligtad, dahil hindi pa siya nagkaroon ng ganoon kalambot at makatas na piraso ng karne na may golden brown na crust. Pinuri niya kung gaano kasarap ang pagkain, at ipinangako niya sa lahat na magluluto siya ng pagkain na mas masarap pa sa susunod na pagkakataon. Kinalaunan sa araw na iyon, binisita ni Fleo at Finn ang kabisera upang ibenta ang mga demonyong baboy ramo na kanilang tinugis. At dahil ang mga baboy ramo ay itinuturing na isang klase ng mga demonyo, lahat ay nagulat dahil si Fleo ay dapat na isang baguhan at hindi isang S-rank na bayani. Napagtanto ni Fleo na kailangan nilang bawasan ang bilang ng malalakas na halimaw na kanilang tatapusin upang maiwasan ang mga hinala, at sumang-ayon si Finn. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fleo na kailangan niyang pumunta sa bayan para sa ilang personal na gawain, at makikipagkita sa kanya mamaya. Nagpaalam si Fleo sa kanya nang tawagin siya ng isang mabalahibong nilalang na nagtanong kung maaari ba silang mag-usap ng mag-isa. Si Fleo ay hindi nagpapahiya sa sinuman, kaya sumama siya sa mabalahibong nilalang sa isang silid kung saan sinabi sa kanya ng lalaki na ang kanyang mga nagawa ay naging paksa ng talakayan sa mga tao ng kahariang ito. Ayon sa kanya, kahit na ang hari ay nalaman ang tungkol sa kanya at sa kanyang mga pagsasamantala at nais na ipagkaloob sa kanya ang posisyon ng isang honorary knight na isa sa mga pinakamataas na karangalan na maaaring makamit ng isang tao ng karaniwang lahi. Nais ng hari na maglingkod siya sa ilalim ng bayani at protektahan ang kaharian mula sa mga demonyo. Hindi na kailangang pag-isipan pa ni Fleo ang tungkol dito at agad na tinanggihan ang alok na sinasabing masaya siyang namumuhay sa kanyang buhay at walang intensyon na sumali sa paglaban sa mga demonyo. Nagpagulat ito sa mabalahibong nilalang, ngunit walang pakialam si Fleo at lumabas na siya sa guild sa oras na lumubog ang araw. Nadatnan niya si Finn na naghihintay sa kanya, natatakpan ng abo at parang madumi, na nag-aalala sa kanya. Tinatanong ni Fleo kung may demonyong umatake sa kanya. Sinabi ni Finn sa kanya na wala iyon, samantalang ang totoo, napunta siya sa isang cooking class na nakita niya sa isang poster at sinubukan niyang matutong magluto. Sa kasamaang palad, wala lang siyang kakayahan sa pagluluto at nauwi sa palaging gulo, at pinasabog pa ang buong klase gamit ang kanyang mahika nang sinubukan niyang mag-apoy. Pagkatapos noon, lumipas ang isang buwan nang walang gaanong nangyayari, ngunit ang mga tauhan ng hari ay palaging pumupunta sa kanyang bahay, paminsan-minsan, nagtatanong kung gusto ba niyang sumali sa partido ng bayani upang labanan ang mga demonyo, ngunit palaging tumatanggi si Fleo. Pagkatapos nito, tinitingnan niya ang Muscle Mama, na naging interesado sa pagsasaka at gumawa ng isang maliit na hardin sa tulong ng asong kuneho at matagumpay na nakapagtanim ng sariwang ani. Pero dahil doon, huminto siya sa pagsasanay para lumaban. Samantala, sinubukan ni Finn na alisin ang takot sa pag-atake ng isang buhay na nilalang mula sa Archer, dahil nagsasanay lamang siya gamit ang isang target na kahoy. Sinubukan ni Finn na gamitin ang malambot na karne ng hayop na manok bilang motibasyon, ngunit nabigo ito. Sa kabilang banda, napakababa pa rin ng mana ng witch, kaya binigyan siya ni Fleo ng mahiwagang singsing na magpapalakas sa kanyang mana pool. Sinabi niya sa kanya na subukan ito para sa araw at ipaalam sa kanya kung ito ay kapaki-pakinabang. Ilalagay niya ito sa kanyang daliri habang iniisip si Fleo, ngunit tinakat siya ni Finn ng diretso sa pamamagitan ng pagbabante na puputulin ang kanyang kamay kapag sinubukan niyang ilagay ito sa pangsingsing na daliri.
Sinubukan din ni Bale na punahin ang walang magawang pagkilos ng babae, sumisigaw para tulungan siya ni Fleo, ngunit agad na tinaga ni Finn ang halimaw sa kalahati, na sinabihan si Bale na ihinto ang pagkilos bago niya ito tapusin. Sinabi ni Bale na hindi niya alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan, ngunit sinabi sa kanya ni Finn na sinusubukan lang niyang kumilos ng mahina sa harap ni Fleo, umaasa na darating ito upang iligtas siya tulad ng isang knight in shining armor. Sinasabi niya sa kanya na ilayo ang tingin sa asawa niya. Bigla siyang luminggalinga sa paligid nang maramdaman niyang may nag-eespiya sa kanila pero wala siyang nakitang tao. Kinagabihan ng hapong iyon, umupo silang lahat sa mesa para kumain na ganap na ginawa ni Finn. Lahat sila ay nagulat nang makita kung gaano kaaya-aya ito kumpara sa isang piraso ng hilaw na karne, at nagtanong kung gumamit ba siya ng mahika or kung ninakawan niya ang isang restaurant. Mahinahong sinabi ni Finn sa kanila na siya ang nagluto ng lahat ng ito ng mag-isa, at ipinaliwanag na kumukuha siya ng mga klase sa pagluluto sa nakalipas na buwan sa kabisera. Kahit na siya ay kaila-hilakbot sa una, siya ay patuloy na nagsisikap, at sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, sa wakas ay nakagawa siya ng isang bagay na nakakain. Sinubukan nilang lahat ito at nagustuhan ang lasa, ngunit si Finn ay halos interesado sa mga saloobin ni Fleo. Pinagmamasdan niya itong mabuti habang kumakain ito at agad na sinabi sa kanya na ang pagkain ay kamangha-mangha, at maaari niyang kainin ang buong palayok ng mag-isa. Ito ay talagang nagpapasaya sa kanya habang siya ay nagpapasalamat sa kanya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may isang especially iya na nakabantay sa kanila sa bintana. Nakilala ng mabalahibong babae si Finn, at nalilito kung bakit siya nakatira kasama ang mga tao at nagtataka kung may plano siyang tapusin ang bayani. Ngunit bago siya makapag-ulat ng anuman pabalik sa Demon King, si Finn ay nagpakita sa kanyang likuran, na nakakatakot sa kanya. Dinala niya ang especially iya sa loob na ang pangalan ay Umana, at inalok siya ni Fleo ng tsaa. Tila nawalan siya ng gana habang nagpasalamat sa kanila para sa tsaa, at agad na nasusunog ang kanyang dila. Agad na tumungo si Finn sa importanteng bagay at nagtanong, ano ang ginagawa ng personal na katulong ng Demon King sa kagubatan na ito. Sinabi sa kanya ni Umana na maraming demonyo ang nasawi sa lugar na ito, kaya pumunta siya upang mag-imbestiga at nahanap siya. Sinabi sa kanya ni Finn na ang mga demonyo ay pinaslang niya nang sila ay umatake, at na siya ngayon ay namumuhay ng masaya kasama si Fleo, na siya rin ang kanyang asawa. Nagulat si Umana sa paghahayag na ito, ngunit agad na nagtanong si Finn kung gusto niyang gumawa ng gulo para sa kanila. Natakot si Umana at sinabi sa kanya na wala siyang ganoong intensyon, at muling nasunog ang kanyang dila. Hindi niya maintindihan kung paano kalmado ang isang taong tulad ni Fleo sa presensya ng isang demonyo, at sinubukang suriin ang kanyang mga istatistika ngunit nabigo. Pagkatapos ay tinanong niya si Finn kung may alam ba siya tungkol sa nangyari sa Northern Forest dahil wala ng mga demonyong nabubuhay doon. Tumingin si Fleo sa kanya at sinabi sa kanya na naglagay siya ng magic sa pag-purify sa kagubatan, ngunit hindi niya alam na tatapusin nito ang mga demonyo, at humingi ng paumanhin. Labis na nagulat si Umana at nagtanong kung siya ba talaga ang gumawa ng salamangka sa pag-purify, pagkatapos ay bumaling siya kay Finn, nagtatanong kung alam niya ang tungkol dito. Sinabi niya na nasa kagubatan din ang kapatid niya nang mangyari ito, at nauwi sa kasawian dahil kay Fleo. Nagdilim ang tingin sa mukha ni Finn nang sabihin niya kay Umana na itikom ang kanyang bibig. Tumingin si Fleo kay Finn at tinanong kung alam niyang pinaslang niya ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang kapatid na lalaki ay isang mandirigmang lobo, at ang pinakamasamang bagay na gagawin ay ang magdalamhati sa kanyang pagkasawi. Bukod dito, isa siya sa 4 na general ng Demon King Army at dapat ay mas alam niya kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Tumingin si Finn kay Fleo at sinabi sa kanya na hindi nito binabago ang nararamdaman niya para sa kanya kahit kaunti, dahil nahulog siya sa kanya dahil malakas siya. Pero ngayon, nalaman na niya kung gaano siya kabait at mas mahal pa siya. Narinig ito ng mga babae, at nawala ng malay ang mangkukulam ng mapagtanto niya na si Finn talaga ang maalamat na lobo na halos pumaslang sa kanila. Si Umana naman ay pasimpleng bumangon at pinakiusapan si Fleo na makipag-spar sa kanya, at pumayag naman ito. Sa sandaling nasa labas, nagsimula ang kanilang labanan, at agad na tumalon si Umana bago gumamit ng isang laso na pag-atake sa kanya. Ngunit kasabay nito, gumawa siya ng magic circle para saktan si Finn. Nagalit dito si Fleo, na pinawi ang parehong mga pag-atake niya sa isang click ng kanyang mga daliri at gumamit ng magic sa krus para matrap siya sa hangin.
Binyantaan niya itong hindi na muling sasalakayin si Finn at sinabihan siyang umalis. Kinaumagahan, nakarinig sila ng isang malakas na kaguluhan at tumakbo palabas, at nakita nila si Umana na nasa ibabaw ng isang malaking hukbo ng dragon na lumilipad patungo sa kanila upang maghayganti. Sa halip na matakot, gayunpaman, si Fleo ay talagang nasa sabik, dahil hindi pa siya nakakita ng dragon bago ito at palaging gusto ng isang dragon scale. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika sa kidlat at ibinaba ang halos lahat ng mga dragon sa lupa, ganap na inihaw, habang si Umana ay nakatayo doon na hindi makapaniwala na paanong ang isang tao ay kayang tapusin ang pinakamalakas na puwersa ng hukbo ng demonyo ng mag-isa. Nagtataka si Muscle Mama kung kaya din ba niya ang ginawa ni Fleo at nakuha ang titulong Dragon Slayer. Sinabi sa kanya ni Fleo na hindi pa huli ang lahat para subukan. Inihagis niya ang kanyang asarol sa isa sa mga tumatakas na dragon, at ginamit ni Fleo ang kanyang boost magic dito, na pumaslang sa dragon sa isang iglap na nagbibigay sa kanya ng titulong Dragon Slayer. Agad siyang napapaligiran ng iba pang mga babae, humihiling sa kanya na tulungan din sila, ngunit sinabi niya na ang mga dragon ay wala na, at wala na siyang magagawa ngayon. Tumakas kaagad si Umana habang pinapanood ng Demon King ang lahat ng ito mula sa kanyang kastilyo, at nagpas siyang pumunta doon ng personal upang harapin ang nakakainis na adventurer na ito at tapusin siya at ang traidor na si Finn mismo. Kinaumagahan, ang mga babae ay nakadikit pa rin kay Muscle Mama dahil hindi nila maalis ang tingin sa titulong Dragon Slayer. Ibinalik pa ng witch ang asarol na pumaslang sa dragon bilang souvenir. Habang pinagmamasdan nila ang titulo, naglalakad si Bale sa labas ng bahay at sinabi sa kanila na pupunta siya sa kagubatan upang pumaslang ng ilan pang halimaw. Ang mga babae ay medyo humanga sa kanyang katatagan, dahil siya ay nagpupunta sa kagubatan upang pumaslang ng mga halimaw sa loob ng ilang sandali ngayon, ngunit ang kanyang lakas ay hindi gaanong nadagdagan. Kahit na pagkatapos nito, hindi siya nawawalan ng pag-asa at nagsasanay araw-araw. Sa katotohanan, gayunpaman, si Bale ay pumupunta lang sa kagubatan at nagpapanggap na parang hindi mahalaga sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi tumataas. Mukhang naiinis siya sa katotohanang nananatili siyang mahina kahit anong gawin niya, at hindi rin niya nakuha ang titulong Dragon Slayer. Ayon sa kanya, ang titulo ng isang Dragon Slayer ay maaaring tumaas ang kanilang katayuan mula sa antas ng isang karaniwang tao sa isang maharlika sa isang iglap dahil sa prestihiyo nito. Nakaramdam siya ng sobrang pagkainis dahil kung siya ay mas mabilis, maaari rin niyang kunin ang tulong ni Fleo na pumaslang ng isang dragon at makuha ang titulo, na makakatulong sa kanyang pamilya na maging maharlika muli, tulad nila noong siya ay bata pa. Habang siya ay nakatayo doon na naiinis, isang lalaki ang lumakad sa likod niya at nagtanong kung kilala niya ang tungkol sa isang mag-asawang nakatira sa kagubatan. Siya ay agad na nakakuha ng kaunting hinala, dahil kahit na ang kagubatan ay napapaligiran ng mga mapanganib na halimaw, ang taong ito ay tila ganap na hindi nababahala at hindi man lang nakasuot ng baluti. Sumagot siya sa pagsasabing kilala niya ang mag-asawa, at itinanong kung kakilala siya ng asawang lalaki or ng asawang babae. Agad siyang sumagot ng asawang babae, at sa puntong ito ay hinugot ni Bale ang kanyang espada at inilagay ito sa kanyang lalamunan. Sinabi niya sa kanya na si Finn ay kabilang sa hukbo ng demonyo, na nangangahulugan na siya ay isa ring demonyo. Tinanong ni Bale kung ano ang gusto nila mula sa kanya at sinasabing hindi siya interesadong bumalik. Ang lalaki, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na siya ay narito para lamang makipag-usap. Ayaw makarinig ni Bale ng anuman ngunit binawi niya ang kanyang espada, at sinabi sa kanya na maaari siyang magdala ng mensahe ngunit hindi siya dadalhin sa cottage. Sa wakas ay pumayag siya at sinabihan siyang tanungin si Finn kung gusto niyang uminom ng tsaa at makipag-usap gaya ng dati, pagkatapos ay umalis. Iniisip ni Bale kung gaano kakaiba ang lalaking ito nang magpakita si Finn at Fleo mula sa kagubatan, na mukhang nag-aalala. Tinanong nila kung okay lang siya, at sumagot si Bale na ayos lang siya at nakikipag-usap lang sa isang lowly na demonyo. Tinanong niya kung bakit sila naririto, at sinagot ni Fleo na nag-aalala siya dahil ayon sa kanyang hadlang, ang Demon King mismo ang pumasok sa lugar at may kausap. Agad na natakot si Bale at nagsimulang humagulgol tungkol sa kung paano siya tiyak na tatapusin ng Demon King ngayon, ngunit kahit papaano ay pinatahimik siya ni Fleo, at lahat sila ay bumalik sa cottage. Kinaumagahan, tila bumalik sa normal ang lahat, ngunit binuksan ni Finn ang pinto, nakita lamang ang Demon Lord na nakatayo doon. Nagtatanong si Finn, ano ang gusto niya sa kanya?
Ngunit sinabi ni Fleo sa kanya na hindi na kailangan ng anumang karahasan at lahat sila ay makakapag-usap. Ipinakilala ng Demon Lord ang kanyang sarili bilang Gods at nagtataka kung bakit ang taong ito, na nakakaalam na siya ang hari ng mga demonyo, ay hindi man lang natatakot. Pumasok silang lahat sa loob ng makasalubong nila si Bale, na masayang lumalabas sa kanyang silid. Sa sandaling makita niya ang Demon Lord, muli siyang natakot. Umupo silang lahat sa guest room kung saan inalok siya ni Fleo ng tsaa at tinanong kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Agad na nagsalita si Finn, na nagsasabi na ayaw niyang bumalik sa hukbo, at kung narito siya upang maghayganti para sa kanilang pagpapahirap sa Catgirl, sinabi niya sa kanya na wala siyang ganoong intensyon. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Fleo at hiniling sa kanya na sumali sa hukbo ng demonyo. Nagulat dito si Fleo, ngunit nagsalita siya at sinabi sa kanya na hindi siya interesadong sumali sa kahit anong panig sa digmaan. Pinag-isipan ito ng Demon Lord at tinanong kung paano siya nakakapagtago dito sa kagubatan dahil sa antas ng kapangyarihan na mayroon siya, at dapat gusto siya ng hari sa kanyang panig. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Fleo ang kanyang posisyon sa pagsasabing hindi niya kailangang lumaban para sa panig ng tao dahil lang sa tao rin siya, at hindi niya alam kung bakit nangyayari ang digmaan dahil nagmula siya sa ibang mundo. Sinasabi ng Demon Lord na nagsimula ang labanan 500 taon na ang nakalilipas nang dumating dito ang isang tao mula sa ibang mundo at naging unang Demon Lord. Napakalakas niya at napansin niyang tinatrato ng mga tao ang mga demonyo bilang pangalawang klaseng mamamayan, kaya nagtaas siya ng boses, at sinundan siya ng maraming demonyo, na nagresulta sa isang malawakang digmaan. Mula noon, ang mga Demon Lord ay patuloy na nakikipaglaban sa mga tao sa isang bagay or iba pa. Ngunit sinasabi ng Demon Lord na wala talaga siyang anumang ambisyon na tapusin ang lahat ng tao, or kontrolin ang mundo. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang kanyang aura, at sa galit habang umaapaw ang mana mula sa kanya, sumigaw siya na kahit na ang gusto lang niyang gawin ay mamuhay ng mapayapa, kung ita-target ng mga tao ang mga demonyo at tatapusin sila, hindi siya tatayo at manonood lang na walang gagawin. Muli siyang bumaling kay Fleo, umaasa na matatakot siya nito, at nagtanong kung gusto pa rin niyang sumali sa Demon King Army. Ngunit muling tumanggi si Fleo habang humihigop ng kanyang tsaa. Ang Demon Lord ay huminahon at nagsimulang ngumiti sa katotohanan na ang taong ito ay napakatigas at walang takot, at sinasabing ito ang dahilan kung bakit hindi rin siya mapipilit ng hari na sumama sa kanya. Siya ay tumayo at inaangkin na hindi pa siya tapos, at darating muli sa lalong madaling panahon. Bago umalis, ang iba pang mga babae ay pumasok sa silid at tiningnan si Bale, na nakaupo na parang walang nangyari, ngunit napagtanto lamang na siya ay nawalan ng malay sa takot habang siya ay nakaupo. Sa wakas ay nagising si Bale kinaumagahan at bumaba upang hugasan ang kanyang mukha, ngunit sa sandaling pumasok siya sa kusina, nakita niya ang Demon King na kumakain kasama si Finn at Fleo. Muli siyang natakot, habang ang Demon King, na mukhang interesado sa kanya, ay hiniling sa kanya na sumama sa kanila. Agad niyang sinabi sa kanya na hindi siya nakabihis ng maayos at umalis kaagad. Kinabukasan, lumabas si Bale na kumpleto ang gamit, at nakita niya ang Demon King na naghihintay sa kanya, nagtatanong kung gusto niyang sumama sa paglalakad. Ngunit tumakbo siya habang sinasabi na kailangan niyang magsanay. Lumipas ang ilang araw, at muli, habang tinatanaw niya ang mga sakahan, lumilitaw na nagpalipas ng ilang oras ang Demon Lord sa kanya, ngunit muli siyang tumakas. Samantala, sa loob ng kaharian, kumalat ang mga ulat tungkol sa isang demonyong bumisita sa cottage ni Fleo, at ang hari ay tila naiinis na hindi makapaniwala habang siya ay sumisigaw na una ay tumanggi si Fleo na tulungan sila, at ngayon ay sumasali na rin siya sa kabilang panig. Agad niyang inutusan ang mga ito na pakilyosin ang hukbo, at sirain ang tahanan ni Fleo at ang kanyang buong partido. Bago iyon mangyari, gayunpaman, ang prinsesa ay namagitan at nagtanong kung ang paggawa nito ay kapaki-pakinabang, dahil maaaring mali siya tungkol kay Fleo, at maaaring tinatanggihan niya ang mga pagsulong mula sa hukbo ng demonyo. Sinabi niya na kung pupuntahan nila siya upang sirain, pipilitin lamang silang sumali sa hukbo ng demonyo para sa kabutihan. Pinayuhan niya na kalma daw silang makipag-usap kay Fleo, at sana ay pipiliin itong pumanig sa kanila. Tinawag siya ng hari na walang isip at sinabihan siyang bumalik sa kusina kung saan siya kabilang, dahil hindi sila makapag-isip ng may emosyon ngayon. Lumakad ang blonde na bayani at sinabihan ang hari na bigyan siya ng ilang tropa, at nangakong pupunta at kakausapin si Fleo.
Sinabi niya na kung papanigan sila ni Fleo sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap, ayos lang, ngunit kung hindi, sisirain niya silang lahat. Kinaumagahan, si Finn at Fleo ay nakaupo sa mesa habang nag-aalmusal kung saan nagtanong si Finn kung hindi siya sumasali sa magkabilang panig dahil siya ay isang demonyo at ayaw nitong tapusin ang kanyang kamag-anak. Sumagot si Fleo na isa ito sa mga dahilan, ngunit sa parehong oras, hindi niya iniisip na ang mga demonyo ay mali or masama sa pamamagitan ng anumang kahulugan ng imahinasyon. Bago sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, pumasok ang Archer sa pag-aangkin na ang buong hukbo ay narito. Iniisip ni Finn na sinusubukan ng Demon Lord na umatake at nag-aalala, ngunit sa sandaling lumabas sila ng bahay, nagulat sila nang makitang napapalibutan sila ng hukbo ng kaharian, at ang bayani ay nakasakay sa kanyang kabayo kasama ang kanyang maningning na saloobin at ang pagiging mayabang niya. Diretso siyang lumakad papunta kay Fleo at sinabi sa kanya na pumunta siya rito para bigyan siya ng dalawang pagpipilian kung saan siya ay sasali sa panig ng sangkatauhan at tulungan silang labanan ang Demon King. Kung saan gagantimpalaan nila siya at ipagpaumanhin ang katotohanan na siya ay tumangging sumama sa kanila noon, or maaari na lamang siyang tumanggi na sumali sa panig ng sangkatauhan kung saan siya ay maituturing na isang taksil sa kanilang lahi at sisirain na lang siya sa pag-aakalang siya ay kasabwat ng hari ng demonyo. Mahinahong sumagot si Fleo na hindi siya papanig dahil ayaw niyang gumanap ng anumang papel sa digmaang ito. Agad na tumingin sa kanya ang bayani, at sinabing nangangahulugan ito na tanggap niya na siya ay isang kasabwat ng Demon King, na nangangahulugan na siya ay masasawi. Sinabi ni Fleo na hindi siya kasabwat, habang sinusuportahan siya ng mga babae, na nagsasabing ayaw lang niyang sumali sa labanan. Ang bayani ay tumingin sa kanila at sinabi sa kanila na kahit na sila ay dapat ituring na mga taksil, siya ay magdadahilan sa kanila kung sila ay maaaring makatulong sa kanya upang mabago ang isip ni Fleo. Kung hindi, lahat sila ay masasawi. Tumangala si Bale at inaangkin na naniniwala siya na tama si Fleo, dahil mula pa nang ipanganak siya, tinuruan din siya na ang mga demonyo ay masama at dapat silang tapusin. Ngunit mula nang makilala niya si Finn at ang iba pa, napagtanto niya na hindi sila likas na masama, at mga nabubuhay na nilalang din na may damdamin. Tumingin si Fleo sa bayani at sinabing hindi siya lalaban sa kanila, ngunit sa parehong oras, hindi rin siya mananatili rito. Sinabi ni Finn na sasama siya sa kanya, at lahat ng mga babae ay sumang-ayon. Sa palagay ng bayani, ito ay isang biro, dahil walang paraan na makakatakas siya mula sa hukbong ito. Ngunit sa kanyang sorpresa, ginamit lang ni Fleo ang kanyang teleportation magic at dinadala ang kanyang buong partido sa tabi ng kanyang bahay, at kanyang mga bukid sa isang ganap na naiibang lokasyon. Nagulat ang buong hukbo dito nang biglang bumalik ang Demon King upang makipagkita kay Bale. Tumingin siya sa hukbo at napagtanto na nakaalis na si Fleo at ang kanyang partido, na ikinagalit niya ng labis na siya ay naging isang demonyo at inutusan ang lahat ng hukbo ng demonyo na atakihin kaagad ang kaharian at kontrolin ang buong lugar na nagpapatakot sa bayani. Samantala, ligtas na nakarating si Fleo sa ibang kahabaan ng lupain, at namangha ang mga babae nang makitang buo ang lahat ng kanilang mga bukid. Sinabi ni Finn sa lahat na upang ipagdiwang ang kanilang bagong paglipat, magkakaroon sila ng isang kapistahan, at lahat sila ay pumasok sa loob upang tumulong, hindi alam na ang isang digmaan ay magaganap sa lalong madaling panahon. Ang balita ay nakarating sa hari tungkol sa napipintong pag-atake sa kaharian, na ganap na nagpabalisa sa kanya. Tinanong niya ang kanyang mga ministro tungkol sa kasalukuyang katayuan, at sumagot sila na ang hukbo ay nakapasok na sa buong hilagang kagubatan at patuloy na umuunlad. Nagtanong siya tungkol sa lokasyon ng bayani, ngunit sumagot ang ministro na natakot ang bayani nang makita ang Demon King at tumakas na parang isang duwag. Alam ng hari na walang ibang pagpipilian kung gusto niyang iligtas ang bansa, at inutusan niya ang mga salamangkero na maghanda ng isang malaking purification magic spell para ilunsad sa buong kagubatan, na dapat pumaslang or makapinsala man lang sa karamihan ng mga demonyo. Samantala, tinatanaw ng Demon King ang kaguluhang dulot niya sa ganap na galit, habang nagtatanong si Umana kung paano sila dapat magpatuloy. Biglang dumating ang dalawa pang underlang na may dalang impormasyon, at sinabihan silang lahat ng Demon King na iutos ang mga tropa pabalik sa gubat. Nagulat si Umana dito, dahil mabilis ang kanilang pag-unlad, ngunit sumagot ang Demon King na malamang nasusubukan ng kaharian na tipunin ang lahat ng mga salamangkero na mayroon ito upang magsagawa ng isang purification sa kanila, kaya kailangan nilang tiyakin na ang kanilang mga kasamahang demonyo ay ligtas sa anumang pag-atake.
Sa kabilang dulo, ang mga salamangkero ay nagsasama-sama sa napakalaking sukat sa loob ng palasyo at nagsimulang mag-enchant ng purification spell, habang ang head wizard ay nakatutok sa kanyang enerhiya upang matiyak na ang spell ay sapat na malakas upang tapusin ang karamihan sa mga demonyo. Pagkatapos nilang palakasin ang kanilang mahika, ididirekta ito ng head wizard sa itaas ng buong kaharian, dahil ganap na sakop ng magic circle ang bansa at di nagtagal ay dinadalisay ang lahat ng nakikita. Samantala, bumalik si Fleo sa kanilang tahanan mula sa kalapit na bayan, kung saan binati siya ni Finn, na nagtanong kung sulit ang kanyang paglalakbay. Umupo sila upang kumain ng tanghalian, kung saan sinabi niya sa mga babae na sa ngayon ay hindi siya makahanap ng anumang makabuluhang kontak para magsimula ng negosyo, ngunit bukas ay malalaman niya kung magkano ang kinikita ng mga armorers sa bayang ito. Sumabad si Muscle Mama at sinabing matagal na siyang nagtatrabaho sa bukid at sigurado siyang maibebenta niya ito para kumita at masuportahan ang mga gastusin sa bahay. Sumabad din ang Redhead Archer, na sinasabing gusto niyang maging breeder ng kabayo, at kung makakakuha siya ng quadre at ilang mga kabayo, tiyak nakikita siya ng maraming pera para gawin ang kanyang bahagi para sa bahay. Naiintriga si Fleo dito, kaya sinabi ng Archer sa kanya na siya ay isang apprentice horse groomer at mahilig makipagtrabaho sa kanila. Sinabi sa kanya ni Fleo na maaari silang lumikha ng isang malaking quadre sa malapit na talagang nagpapasaya sa kanya. Sa lahat ng ito, ang wizard at si Bale ay nakaupo ng nakayuko, dahil sila ay ganap na walang kasanayan at walang trabaho. Si Finn, gayunpaman, ay sinusubukang pasayahin sila, at sinasabing hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, habang si Fleo ay sumusuporta sa kanya, na sinasabing dapat silang tumuon sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Kinabukasan, pumunta ang prinsesa ng kaharian upang bisitahin ang maharlikang ospital, kung saan nagsimulang sabihin sa kanya ng ilan sa mga ministro na walang dapat ipag-alala ngayon dahil, sa tulong ng purification spell, nagawa nilang itaboy ang hukbo ng demonyo at siniguro na hindi sila makakabalik kahit 1 o 2 buwan man lang. Ang prinsesa, gayunpaman, ay hindi nasisiyahan or humanga, habang pinaalalahanan niya ang ministro na literal na lahat ng mga salamangkero ng kaharian, kasama ang kanyang sariling ama, ang hari, ay natapos ang lahat ng kanilang mana upang lumikha ng spell at ngayon ay ganap na nawalan ng sigla ng hindi bababa sa 2 o 3 buwan. Hindi sila basta-basta makakaasa na ang Demon King ay maghihintay ng ganoon katagal at dapat maghanap ng alternatibong paraan. Ibinalita niya na dahil hindi na kayang pamunuan ng kanyang ama ang kaharian sa sandaling ito, siya na ang mamumuno. Lahat ay sumang-ayon dito at nagtatanong kung ano ang kanyang plano sa ngayon. Agad siyang tumugon na ang kanyang unang utos ay alisin ang lahat ng mga titulo ng bayani, dahil hindi siya angkop na tawaging isa. Siya ay hindi kailanman matapang at tumakas pa sa paningin ng Demon King. Ito ay agad na magkakabisa, dahil sa gabing iyon, ang bayani ay bumalik kasama ang kanyang katulong pabalik sa kaharian, na pinigilan lamang ng isang gwardya na nagpapaalam sa kanya tungkol sa desisyon ng prinsesa, at sinabihan siyang tumungo sa kahit anong lugar na gusto niya. Ang bayani ay halatang hindi ito tinatanggap ng mabuti at sinusubukang pagbantaan ang mga gwardya bago humingi ng madla sa prinsesa, ngunit ang gwardya ay itinapon lamang ang kanyang mga gamit at umalis. Samantala, kinaumagahan, nagpa siya ang lahat ng mga babae na pasalamatan sina Finn at Fleo para sa kanilang mabuting pakikitungo, at kumbensihin silang lumabas sa isang date habang nililinis nila ang buong bahay. Tuwang-tuwa si Finn dito at agad na hinayla si Fleo palayo sa bayan. Buong araw silang gumagala, kumakain ng pagkain, at nagsasaya ng napagtanto ni Fleo na hindi niya pinasalamatan ng maayos si Finn sa palaging pagsama sa kanya. Sinabi ni Fleo sa kanya na gusto niyang bilhan siya ng regalo, kaya pwedeng siyang pumili ng kahit anong gusto niya. Ito ay lubos na nagpapasaya sa kanya, ngunit ang problema ay hindi pa siya nakatanggap ng regalo bago at nalilito kung ano ang maaaring maging angkop bilang regalo. Napunta ang mata niya sa isang jewelry cart. Habang sinisimulan niyang tingnan ang lahat ng iba't ibang pendants at bracelets, ang asul ay nakakuha ng kanyang atensyon. Habang sinasabi sa kanya ng sales lady na magiging maganda ito sa kanya, kinuha agad ni Fleo ang brooch at isinuot sa kanya bago sinabing napakaganda niya. Pagkatapos ng isang matagumpay na araw, bumalik sila sa kanilang tahanan kung saan lubos na natuwa si Finn sa regalong binigay ni Fleo sa kanya at patuloy itong tinatitigan hanggang hitang gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Fleo nang mapagtanto niyang napagod si Finn at natulog sa kanyang kama. Ngumiti siya at tumalikod bago bumalik sa pagtulog.
Bumalik sa loob ng kaharian, ang bayani ay nauwi sa paglusot sa kastilyo at pinatumba ang isang grupo ng mga gwardya upang makapasok sa kaban ng hari. Nagsisimula siyang maghanap sa isang bungkus ng kayamanan, habang sinusubukan niyang maghanap ng anumang mahiwagang bagay na maaaring magpalakas ng kanyang kapangyarihan at tulungan siyang talunin ang Demon King, na magbabalik sa kanya ng titulong bayani, at pagkatapos ay mabubuhay siya ng marangya tulad ng dati. Habang naghahanap, bigla siyang nakarinig ng boses na tumatawag sa kanya. Nagulat siya dito, ngunit tinawag siyang muli ng boses patungo sa dingding nang biglang bumukas ang isang nakatagong silid. Tinatakot nito ang dalaga, na nagsasabing wala siyang naririnig. Napagtanto ng bayani na ang boses ay dapat nasa kanyang ulo, dahil sinasabi nito na maaari nitong ibigay ang anumang hiling na mayroon ang bayani. Pumasok siya sa loob ng silid at nakita niya ang isang espada na nakatusok sa lupa. Ang boses ay nagsasabi sa kanya na ilabas ito, at pagkatapos ng ilang pagsisikap, nagawa niyang bunutin ito, na lumikha ng isang malaking ipoypo na nagtapon sa kanya palabas ng silid. Biglang nagpakita ang isang genie sa kanyang harapan at nagtanong kung ano ang nais niya, na nangangako na tutuparin ang anumang nais. Samantala, tumawag ang prinsesa sa maalamat na orakulo upang malaman ang pinakamahusay na paraan para maalis ang problema sa Demon King. Ngunit bago sila makapag-usap, biglang, isang mahiwagang color ang nagpakita sa halos bawat solong tao sa bulwagan. Ito ay nagpagulat sa kanila dahil wala silang ideya kung ano ang kahulugan nito, ngunit nabasa ng prinsesa ang kanyang mga libro sa kasaysayan at agad na napagtanto na ito ang tatak ng sakripisyo, na maaari lamang gawin kung ang isang tao ay gumawa ng isang kahilingan sa genie. Daan-daang taon na ang nakalilipas, ang isa sa mga hari ay humihingi ng tulong sa genie upang harapin ang Demon King, na nagresulta sa pagkasawi ng kalahati ng populasyon sa bansang ito, dahil iyon ang kabayaran para sa pagtupad sa hiling. Lumingon siya sa orakulo at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sinimulan ng orakulo na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa blackjack, habang sinasabi niya sa kanya na kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani na nasa Mona at humingi ng tulong sa kanya. Agad na napagtanto ng mga tao na tiyak na si Fleo ang tinutukoy niya, na tahasang tinanggihan ang alok na tulungan ang hari. Sinabi ng prinsesa na makikipagkita siya kay Fleo ng personal at hihingi ng tulong sa kanya. Samantala, ibinebenta ni Fleo ang isa sa kanyang mga kalasag ng dragon sa isang armorer sa medyo magandang presyo, at nagtatag din ng ruta ng kalakalan upang magbenta rin ng karagdagang mga kalakal. Lumabas siya ng shop at nagpasalamat kay Bale sa pagpapakita sa kanya ng shop, at nagsimula silang maglakad pabalik. Biglang nakatanggap ng babala si Fleo tungkol sa isang genie na papalapit sa kanya, at agad na nagpakita ang genie sa likod niya, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Heidi. Lumalabas na ang unang hiling ng hamak na bayani ay tapusin si Fleo, dahil sa tingin niya ay makakatulong ito sa kanya na mapanatili ang katayuan ng bayani. Agad na itinaas ng genie ang kanyang kamay upang harapin ang kasawian, ngunit agad na tumalon si Finn sa pagitan at kinuha ang malakas na tama sa halip, dumudugo mula sa kanyang katawan habang siya ay bumagsak sa lupa, na sinabihan si Fleo na tumakbo. Agad na nagsimulang gumamit ang genie ng isang grupo ng magic ng pagsabog sa kanya ng sabay-sabay, ngunit wala silang silbi dahil masyadong malakas ang auto-defense ni Fleo. Sinubukan niyang pagalingin ang mga sugat ni Finn ngunit nabigo dahil masyadong malalim ang mga sugat. Nagpa siya ang genie na gumamit ng isang maalamat na magic class sa kanya, na sumisira sa lahat ng bagay sa paligid, ngunit nananatiling walang gasgas si Fleo. Inilagay niya sa lupa ang halos nasawi na si Finn habang siya ay nakatayo, nag-aapoy sa galit, sinasabing sisirain ang genie at papasabugan siya sa 1,000,000 piraso dahil sa pagpaslang sa isang taong pinakamamahal niya sa mundong ito. Iniisip niya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Finn hanggang ngayon at napagtanto niya na kung wala si Finn, wala talaga siyang layunin sa mundong ito na agad siyang itinapon dahil inakala ng hari na wala siyang silbi. Galit siyang tumingin sa genie, ipinapahayag na hinding-hindi niya patatawarin ang ginawa nito sa isang taong mahal na mahal niya, at nag-cast ng time reversal spell sa kanilang posisyon. Kaagad, ang oras ay nagsimulang bumalik habang ang brooch na nakuha niya sa kanya ay nag-aayos mismo, at ang madugong sugat sa kanyang katawan ay nawala, na iniwang si Finn na buhay ngunit walang malay. Nagulat si Heidi sa tanawing ito, dahil wala siyang ideya kung paano magagamit ng isang mortal ang isang napakabihirang mahika tulad ng pagbaligtad ng oras, at napagtanto niya na kailangan niyang seryosohin ito.
Ngumisi siya sa kanya at magtatanong sana kung sino talaga siya, ngunit bago pa niya makumplito ang kanyang pangungusap, sinuntok siya ni Fleo sa mukha na nagpatambasak niya sa lupa, lubos na natarante sa nangyari sa kanya. Nagsisimulang dumudugo ang kanyang ilong, habang galit na sinabi niya kay Fleo na sisirain niya ito, ngunit wala sa mood si Fleo na marinig ang lahat ng ito at tinadyakan siya sa lupa gamit ang kanyang mga paa, na ipinapakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sinabi ni Fleo sa kanya na itikom ang kanyang bibig dahil gusto niyang tamasahin ang kanyang pagkawasak, at nang marinig ito, ang genie ay agad na nagsimulang gumamit ng isang defensive spell upang lumikha ng isang hadlang sa kanyang harapan, ngunit si Fleo ay nasa ibang antas ng ganap, habang ang kalungkutan ay nagtutulak sa kanyang sarili, at basta na lang niyang nilalampasan ang hadlang ng walang kahirap-hirap. Habang hawak ni Fleo ang kanyang ulo, binuhat siya nito habang sinusubukan nitong tingnan kung anong uri ng halimaw ang kanyang kinakaharap, para lang mapagtanto na ang lahat ng istatistika at kakayahan ni Fleo ay naabot na sa kawalang hanggan. Hindi siya makapaniwala nang iuntog siya ni Fleo sa isang pader, at pagkatapos ay sinimulan siyang hampasin ng mga suntok nito bago magbigay ng uppercut na talagang sobrang lakas. Samantala, sa wakas ay nagising si Finn upang makita ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang malaking crater at napagtanto na wala siyang sugat sa kanya. Nalilito at nataranta, tumingin siya kay Bale para sa paliwanag, ngunit tumugon lang siya na iniligtas ni Fleo ang kanyang buhay at pagkatapos ay itinuon ang kanyang tingin sa direksyon ng labanan. Hindi makapaniwala si Finn na sinusuntok at sinisipa ng kanyang banayad na asawa ang isang babae sa gitna ng kalye, tulad ng dati. Sinuntok niya ito saglit na nakakagulat na ikinatuwa ni Finn noong una, habang sinasabi niya kay Bale kung paano ito nakikipaglaban para sa kanya, ngunit sa lalong madaling panahon naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Fleo na ayaw niyang makipag-away at ayaw niyang masaktan or pumaslang sa kahit sino. Samantala, sinuntok ni Fleo ang genie ng napakalakas bago siya hinawakan sa leeg at binuhat siya sa isang chokehold. Ang genie ay nagsusumamo sa kanya para sa kapatawaran, ngunit ang lahat ng awa ay naubos sa kanya habang sinasabi niya sa kanya na siya ay masasawi. Ngunit bago niya ito tapusin, sumugod si Finn sa likod at sinunggaban siya, nakikiusap sa kanya na palayain siya. Ibinalik siya nito sa realidad, at kumalas siya sa pagkakahawak, at nahulog si Heidi sa lupa na walang malay. Tumalikod siya at agad na hinawakan ang mukha ni Finn upang maramdaman ang init na nagmumula sa kanya, at isang alon ng ginhawa ang dumampi sa kanya habang niyayakap niya ito ng mahigpit, natutuwa na okay siya. Samantala, ang prinsesa at ang kanyang partido ay nag-teleport sa nayon kung saan kasalukuyang nakatira si Fleo, habang pinasasalamatan niya ang mga salamangkero sa pagtulong sa kanya kahit na nanghihina sila. Sinabi niya sa lahat na maghanap sa iba't ibang lugar nang biglang naputol ang mga selyo sa kanilang leeg. Ang lahat ay gamaan ang loob ngunit nagulat sa kung bakit ito nangyari, dahil ang prinsesa ay nagtataka kung ang genie ay nabigo upang matupad ang hiling. Bumalik sa kastilyo, ganap na napalibutan ng mga gwardya ang treasury room kung saan umiiyak ang bayani tungkol sa kung paano nagsinungaling sa kanya ang genie tungkol sa pagpaslang kay Fleo. Biglang, isang mahiwagang nilalang ang pinakawalan mula sa mga silid, angkinan ang katawan ng kanyang tagapaglingkod, at nagsimulang tumawa tungkol sa kung paano siya nakakulong sa loob ng maraming taon ngayon dahil sa genie. Agad niyang pinalitan ang kanyang mga damit sa isang bagay na mas angkop, dahil ito ay mundo ng isang lalaki, at ginagamit ang kanyang mahika upang mapaluhod ang bayani. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika para i-transform siya sa isang mahiwagang halimaw na sumisira sa mga pader at nagsimulang maglakad papunta sa kastilyo kung saan gusto niyang maghayganti sa maharlikang pamilya. Napansin niya ang mahinang labi ng teleportation spell at nagpas siyang sundin ng mana upang mahanap ang tagapagmana ng trono, para mapaslang niya sila. Sa loob ng village market, sinimulan ni Fleo na pagalingin ang genie pabalik sa ganap na kalusugan, at unti-unti niyang nabawi ang kanyang malay para lamang matakot kay Fleo habang nagtatago siya sa sulok, humihingi ng awa. Sinabi ni Fleo sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi niya ito sasaktan. Tila nalilito siya at nagtanong kung bakit niya siya pinagaling, at mahinahong sumagot si Fleo na pinagaling niya siya dahil ganap na maayos si Finn. Tumakbo si Bale sa kanya at tinanong kung ano sa tingin niya ang dapat gawin sa genie, dahil hindi siya mapagkakatiwalaan sa mga normal na gwardya. Iminumungkahi niya na maaari nilang aisil siya pabalik sa loob ng treasury ng kastilyo tulad ng dati, dahil nakakuha siya kamakailan ng ilang mga bagong spell na magagamit, isa sa mga ito ay pagbabasa ng isip.
Sinabi niya na ginamit niya ang spell na ito kay Heidi para malaman kung bakit siya inatake nito, at ngayon ay alam niyang inutusan siya ng bayani na gawin iyon. Si Heidi ay sobrang nabigla, dahil ang pagbabasa ng memorya ay isang bagay na magagawa lamang ng mga genie, at walang mortal na nabigyan ng kakayahan noon pa man. Sinabi niya na kahit itatak niya siya pabalik sa kaban ng kastilyo, may pagkakataon pa rin na may magpalaya sa kanya, at muli itong magiging problema, kaya kailangan nilang makahanap ng mas permanenteng solusyon. Tumalon si Finn sa mga sandaling ito sa harap nila at sinabing mayroon siyang solusyon, na maging alipin ni Fleo si Heidi. Nagulat si Heidi, pati na rin si Fleo, na sinusubukang pigilan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Finn na ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na walang sinuman ang maling gagamit sa kanya muli, at kung ang isang genie ay sasali sa kanila, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng husto bilang isang partido. Tumingin si Fleo sa kanya at tinanong kung ito ba talaga ang gusto niya, dahil itong genie na ito ang unang nanakit sa kanya. Huminga ng malalim si Finn at sinabing mahirap itong sabihin, ngunit sa pagtatapos ng araw, nasugatan siya dahil mahina siya at nabigong protektahan ang sarili, kaya pinatawad niya ang genie. Sa puntong ito, inabot ni Fleo ang isang kamay sa genie, na nagtatanong sa kanya kung sasama ba siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran at nanunumpa na hinding-hindi papaslang ng sinuman. Si Heidi ay nagulat dahil karamihan sa mga tao ay gumagawa lamang para sa kanilang sariling kasakiman, ngunit ang lalaking ito ay tila napakabait at walang masamang intensyon sa kanyang isipan. Tinanggap niya ang kanyang alok at tumayo, ipinangako ang kanyang buhay sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin dahil sa pagpapahirap sa kanya noon, dahil nawala siya sa kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ni Heidi na huwag humingi ng tawad, habang iniisip niya kung gaano kapanapanabik na mapahirapan. Lumingon-lingon si Fleo sa paligid upang makita ang mga nawasak na lupa at mga bahay, at nag-iisip tungkol sa paggamit ng time reversal spell upang ayusin ang lahat, ngunit sinabihan siya ng genie na huwag nang gumamit muli ng time reversal dahil mayroon itong ilang mga epekto na hindi niya alam. Sinabi rin niya sa kanya na mayroon siyang espesyal na kakayahan, na nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang buong spell library ng sinumang salamangkero na umaatake sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit nagagamit niya ang pagbabasa ng isip at ang time reversal magic na nakatali lamang sa mga genie. Sinabi niya sa kanya na panoorin ang Interstellar para malaman kung ano ang mangyayari kapag ginulo ang oras, at sinabihan siyang gumamit ng ibang magic spell tulad ng restoration magic. Sa gabing iyon, bumalik ang partido sa bahay kung saan naghihintay ang natitirang mga babae sa sopa. Lahat sila ay nagulat at natakot nang makita ang isang genie sa kanilang bahay, habang ipinaliwanag ni Fleo na wala siyang mapupuntahan, kaya siya ay mananatili sa kanila. Ang Archer ay natakot sa genie at tinanong si Bale kung ito ay magiging maayos, ngunit sinabi lang ni Bale sa kanya na tumahimik habang sinasabi niya kay Heidi na ang kanyang silid ay ginawa na. Nang maglaon ng gabing iyon, pumasok si Fleo sa silid upang makita si Finn sa isang malungkot na kalagayan. Umupo siya sa tabi niya at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, nang biglang umakyat si Finn sa ibabaw niya na may luha sa mga mata at tinanong kung babalik ba siya sa sarili niyang mundo ngayong magagamit na niya ang magic ng genie. Si Finn ay kumapit sa kanya ng mahigpit at sinabi sa kanya na dalhin siya sa kanya, dahil hindi siya mabubuhay mag-isa. Pinakalma siya ni Fleo at sinabi sa kanya na hindi na siya babalik sa kanyang normal na mundo, at hindi niya ito madadali sa kanya, dahil ang mundo ay hindi angkop para sa mga demi-human na tulad niya. Ipinangako niyang hindi na niya kayang mabuhay nang wala siya, na napagtanto niya ngayon ng muntik na itong mawala sa kanya. Tumingin si Fleo sa mga mata nito at hiniling na pakasalan siya ng totoo sa pagkakataong ito, dahil gusto lang siyang makasama sa buong buhay niya. Malinaw na tinatanggap niya ang panukala, at nagsimula silang gumawa ng magandang bagay. Ngunit habang umiinit at bumibigat ang mga bagay-bagay, napansin nila na pinagmamasdan sila ni Heidi mula sa pintuan. Sinabihan siya ni Fleo na umalis kaagad, nahihiya, habang sinasabi niya sa kanya na siya ay kanyang lingkod at kailangang malaman ang kanyang posisyon sa lahat ng oras. Sinabi sa kanya ni Fleo na kailangan niya ng ilang pribadong oras habang nag-aaway sila, habang ang mga babae sa ibaba, na nakikinig sa lahat, ay nagpa siya na matulog upang maghanda para sa susunod na pakikipagsapalaran. Lumipas ang ilang araw, at ang prinsesa ng kaharian ay naghahanap pa rin sa pinagtaksyalan na bayani na si Fleo, habang siya ay gumagala sa buong nayo na sinusubukang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Pero kahit anong pilit niya, bumabalik siyang walang dala.
Samantala, sa bahay, naging feel at home na si Heidi habang nakaupo silang lahat sa hapagkainan, na inihanda ni Heidi sa halip na si Finn, at ang iba ay tila nabigla nang marinig na ang isang Janie ay maaaring gumawa ng pagkain. Ngunit sinabi ni Heidi na maaari niyang gawin ang pagkain mula sa manipis na hangin salamat sa kanyang mahika. Gayunpaman, sinabihan siya ni Finn na huwag gumamit ng mahika kung gusto niyang kainin ni Fleo ang kanyang pagkain. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng pagkain gamit ang sarili niyang mapagmahal na mga kamay, nang hindi gumagamit ng kahit kaunting mahika. Sinasabi niya na nasiyahan siya sa proseso at sinabi sa kanila na magagawa niya iyon araw-araw, ngunit tumugon si Finn na ang pagluluto at pag-iimpake ng pagkain para sa lahat ay kanyang trabaho, kaya maaaring makatulong siya sa paglilinis ng bahay. Agad namang sumagot si Heidi na lilinisin niya agad ang buong bahay, na nakakuha ng atensyon ng mga babae, habang huminto sila sa pagkain at iniisip na, more or less, ang tanging trabaho lang nila ay ang maglinis ng bahay, at kung magsisimula si Heidi sa paglilinis, sila ay magiging halos walang silbi. Pagkatapos ng almusal, mabilis na tumungo si Muscle Mama sa bukid, kung saan nagsimula siyang mag-araro ng mga bukirin, naninindigan na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili na maging kapaki-pakinabang hanggat maaari, dahil ayaw niyang si Heidi ang pumalit sa trabahong ito. Ang kuneho ay nagsimulang tulungan siya, habang siya ay nagiging isang halimaw at nagsimulang maghukay ng lupa. Samantala, ang redhead archer ay nagtatrabaho sa mga quadrip habang iniisip niya kung paano niya gustong maging isang kutsero ngunit nananatili pa rin sa simpleng pakikitungo sa mga kabayo upang matiyak na nasa magandang kalagayan ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya alintana ang trabahong ito, dahil palagi siyang may malambot na lugar para sa mga kabayo, at tila gusto nila siya, habang ang isa sa kanila ay nagsimulang dilaan ang kanyang mukha, habang ang isa ay medyo mas pasulong at nagsimulang dilaan siya sa buong likod na nagpapakilig sa kanya. Pagbalik sa bahay, iniisip ng salamangkero kung paanong ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na lalaki ay mga maharlikang salamangkero ngayon, at siya ay nasa ruta upang maging isa rin nang siya ay sumali sa mga kabalyero. Pero ngayong umalis na siya sa Royal Army para makasama si Fleo, wala na talaga siyang layunin sa buhay, dahil hindi na siya pwedeng maging Royal Mage. Bigla niyang naalala kung gaano kabait si Fleo na nagpa siya na tulungan siyang magsanay sa kagubatan, at nagawa niyang gumawa ng bowl ang apoy pagkatapos sundin ang kanyang mga tagubilin. Nagpa siya siyang magtrabaho ng husto upang maging isang mahusay na salamangkero upang hindi masayang ang pagsisikap ni Fleo. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa labas na parang kay Muscle Mama. Parehong lumabas sa cottage ang archer at ang salamangkero, para lamang makakita ng malaking kabayong kulay asol na may sungay sa ulo na ganap na sumisira sa mga bukid habang nababalisa ito sa lugar. Nagtanong ang salamangkero kung ito ba ay kabayo, ngunit sumagot ang taong mapula ang buhok na hindi lamang ito isang normal na kabayo kundi isang mahiwagang nilalang na tila medyo malakas. Biglang, nagpa siya ang mahiwagang hayop na salakayin ang mga babae, ngunit sa kabutihang palad, ang salamangkero ay mabilis na tumayo at namamahala upang lumikha ng isang shield wall gamit ang kanyang magic, na pinoprotektahan ang kanyang sarili at ang archer. Sa wakas, dumating si Bale sa lugar at nagtanong kung may nasaktan. Humihingi siya ng paumanhin para dito, dahil lumalabas na siya ay nasa kagubatan na nagsasanay mag-isa at nakikipaglaban sa mahiwagang hayop na ito. Ang kabayo ay tila medyo masunurin at hindi nakakapinsala, na nagpababa sa kanyang bantay, at sa sandaling iyon, ang hayop ay nakatakas at pumasok sa kanilang mga bukid. Inilabas niya ang kanyang espada, handa nang tapusin ang magandang nilalang, ngunit sumigaw si Muscle Mama mula sa kabilang dulo, nakikiusap na huwag siyang tapusin. Sumasang-ayon ang archer, at sinasabing mayroong isang mas mahusay na paraan. Habang sinasabi niya sa halimaw na maging isang kuneho muli, kumuha siya ng spike at ilang lubad na ibinato niya sa halimaw, na sumalo nito sa pagitan ng kanyang mga ngipin, at inihagis ang archer sa kanyang likod. Ang archer ay nagsimulang sumakay sa kabayo habang ito ay nagwawala, ngunit dahan-dahan ay nakontrol niya ito habang bumubulong ito ng magiliw na mga salita sa kanyang mga tainga, na tumutulong sa kanya na huminahon. Ang iba pang mga babae ay nagulat sa kanyang kakayahang paamuin ang gayong masugid na hayop ngunit sinasabi niya na karamihan sa mga hayop na ito ay hindi naiintindihan at hindi mapanganib. Samantala, si Fleo at Finn ay karaniwang nagdi-date sa loob ng bayan, dahil gusto ni Fleo na ibenta ang ilan sa mga bagay na ginawa niya kamakailan.
Mukhang medyo masaya si Finn na sa wakas ay mag-isa siya na kasama si Fleo habang hawak niya ang kamay nito, nagpapasalamat na sila ay tunay na kasal at maaari ng sweet hanggat gusto nila. Hindi nagtagal, pumasok si Fleo sa tindahan habang naghihintay si Finn sa labas, at nagsimulang makipag-usap sa may-ari ng tindahan bago gawin ang bagong ginawang vest na gawa sa balat ng salamander. Sinabi ng may-ari kung paano napakabihira at napakahusay ng damit ng balat ng salamander para sa mga kababaihan dahil sa kung gaano ito kagaan. Kasunod nito, nagsimulang ipakita sa kanya ng may-ari ang ilan sa mga magic gemstones na nakuha niya kamakailan, habang pinapanood siya ni Finn mula sa bintana, hindi pa rin makapaniwala na sila ay tunay na kasal. Biglang natakpan ng madilim na ulap ang buong lugar habang nagsisimulang umihip ang hangin, at nagtataka ang mga tao kung ano ang nangyayari. Biglang nagpakita ang isang magic circle, at sa pamamagitan nito ay lumabas ang isang malaking halimaw sa tabi ng mangkukulam habang sila ay bumaba mula sa langit, na tinatakot ang lahat ng mga karaniwang tao na nasa bayan. Ang prinsesa ay nasa lugar din at agad na napapalibutan ng kanyang mga bantay, ngunit napansin siya ng mangkukulam, at hinampes ng halimaw ang mga gwardya. Agad na lumabas si Fleo upang matiyak na ligtas si Finn, habang ipinapaliwanag niya kung paano lumabas ang isang halimaw mula sa magic circle habang sinusubukan nilang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Nagpapakita din si Heidi sa lugar na sinasabing nakakaramdam siya ng napakaraming dark evil energy, kaya nagmadali siya upang matiyak na ligtas sila. Sinabi niya sa kanila na ang halimaw ay isang tao na ginawang halimaw ng mangkukulam, na ang pangalan ay Dana. Isa siya sa pinakamalakas na mangkukulam noong panahon niya at nagawa niyang sakupin ang buong lugar kung saan siya pinamunuan, habang siya ay nakikisali sa dark magic para makamit ang kadakilaan. Sa wakas, dumating ang isang maalamat na bayani at tinalo siya, ngunit kahit nasawi ang kanyang katawan, napakalakas ng kanyang espiritu kaya napilitan silang isil ito sa pedestal kung saan nakalagay ang espada, kung saan natatakan si Heidi. Lumingon siya kay Fleo at humingi ng pahintulot na sirain ang babaeng ito, na nanggugulo sa bayan at pumapaslang ng mga inosente. Binibigyan siya ni Fleo ng go-ahead na lumaban, habang lumingon siya kay Finn at sinabi sa kanya na dapat silang tumulong sa pamamagitan ng paglikas sa bayan at pagtiyak na walang masasaktan. Samantala, sa wakas ay na-corner ni Dana ang prinsesa, habang ang isang kabalyero ay nakatayo sa kanyang harapan ng buong tapang sa pagsisikap na ipagtanggol ang magiging reyna ng kaharian. Biglang, isang malaking pagsabog ang kumalansang sa halimaw, at ang mangkukulam ay nabigla sa kapangyarihan na ngayon lang niya naranasan. Tumingin siya sa ibaba, nagulat nang makita si Heidi ang genie na pinagtanggol ang prinsesa. Ang hindi inaasahang problemang ito ay nakakainis kay Dana, habang sinisiraan niya si Heidi dahil hindi niya makumplito ang kanyang hiling. Habang lumilipad siya sa himpapawid at gumagamit ng napakalakas na spell para subukan at tapusin siya, sa sobrang takot niya, ginagamit lang ng genie ang isang braso para ganap na mapawalang bisa ang spell niya. Bilang tugon dito, ipinadala ni Dana ang halimaw upang subukan at durugan siya habang gumagamit siya ng maitim na mahiwagang sibat upang subukang atakehin siya. Si Heidi ay hindi nabigla sa lahat ng ito habang hinaharangan niya ang parehong mga pag-atake, pinasabog ang halimaw sa lupa habang si Dana ay bumaba din sa lupa, na nainis sa sitwasyon. Galit niyang ginagamit ang isa sa kanyang mga pinakamapangwasak na spell, na naghahati sa lupa sa dalawa habang nilalabas nito ang madilim na enerhiya mula sa lupa at inilalagay ito sa loob ng halimaw, na lalong lumaki at mas nakakatakot sa ilang segundo. Ang halimaw ay nagsimulang kumilos sa unahan, habang ang prinsesa ay tumingin sa takot nang biglang nasira ang magic circle na nagpapagana sa halimaw, at ang halimaw ay bumalik sa normal nitong laki. Humihingi ng paumanhin si Heidi sa ginawa niyang pagsali sa labanan at galit na lumingon sa mangkukulam, na tuluyan niyang sinisira habang inaalis niya ang espiritu sa katawan ng alipin at ginawa itong maliit na bola, na pagkatapos ay kinakain niya, na sinasabing didisiplinahin niya ng tama ang mangkukulam. Matapos ang labanan, ang prinsesa ay nagmamadaling lumapit kay Fleo at nagtanong kung siya ba ang bayani na maling ipinatapon ng kanyang ama, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Prinsesa Riza. Sinabi niya na natapos niya ang pagpapaalis sa bayani mula sa kanyang posisyon dahil sa kanyang problemang pag-uugali, at kawalan ng kakayahan at nais niyang kunin ni Fleo ang posisyon na iyon, dahil ang kaharian ay nasa matinding panganib. Nagpasalamat si Fleo sa kanya para sa alok, ngunit sa parehong oras, sinabi niya na ang kaharian ay dapat ipagtanggol ng isang taong hindi mag-aatubiling ipaglaban ang mga tao.
Hindi nagtagal, bumalik sila sa bahay kung saan sabik na naghihintay sa kanya ang mga babae. Sinasabi nilang may ideya sila sa kanilang isipan, at nais ang kanyang pahintulot na maisakatuparan ito. Sinasabi nila na gusto nilang bilhin ang kalapit na lupa, at palawakin ang kanilang ari-arian upang makapagsimula sila ng sarili nilang negosyo. Ngumiti si Fleo at sinabing makikipag-ayos siya sa Lord dito. Tuwang-tuwa sila dito, at sa susunod na araw, nabili na ang lupa, at nagsimula silang magtrabaho dito. Mukhang maayos ang lahat habang tinitingnan ni na Fleo at Finn ang paglubog ng araw. Biglang naglabas ng singsing si Fleo, na ginawa niya mula sa isang bihirang gemstone, at inilagay ito sa daliri ni Finn, na sinasabing ito ay singsing sa kasal. Tuwang-tuwa si Finn habang niyayakap siya ng mahigpit, naghihintay sa mga pakikipagsapalaran na darating sa kanila.